Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong gabi ng Friday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig, pati na ang ating tagapagsalita na si Sheikh Al-Nur Masturo. Bilang pangbungad ng ating muhadarang ngayong gabi, ay nais ko pong simulan sa pagbabasa ng Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Subhanallah, tunay na ang Quran ay liwanag sa ating mga puso. Muli, aking pong ipinapakilala ang ating tagapagsalita na iginagalang na si Sheikh Al-Nur Masturo. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'juro. شكرا وجزاك الله خيرا جزاء يا حبيبنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا يا الله. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid ko sa relihiyong Islam at mga tagapakinig, unang-una sa lahat ay tayo po ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ng palagiang pasasalamat. Kinakailangan sa isang Muslim, mga kapatid, tayo na palagian tayo nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat mga kapatid, mga tagapakinig, hindi niya tayo sinali sa mga tao na kung saan tinanggap na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tao na kung saan, kung sila ay tatanungin mo na babalik sa mundong ito ay kailanman, ay 100% na ito ay sasabihin nila na sila ay babalik.
Bagkus sila mga kapatid ay umiiyak sa kanilang mga libingan. Ang pag-iyak na ito, mga kapatid, mga tagapakinig, ay upang makabalik sila sa mundong ito. Subalit sila ay pagbibigyan ba ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi po, mga kapatid. Hindi. May mga kakilala tayong mga kapatid, mga tagapakinig, maaari sa ating mga magulang, maaari sa ating mga kaibigan, o maaari naman sa ating mga kakilala, na para bang kahapon lang ay kasama natin sila, subalit ngayon ay hindi na natin sila kasama. Kaya kapatid, mga tagapakinig, nararapat sa atin ang palagiyang pasasalamat sapagkat hindi niya tayo sinali sa mga taong tinanggap na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ngayon kapatid ay nandito sa mundong ito. Nandito pa tayo sa mundong ito na binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng opportunity. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na ito ay hindi na binibigay na pagkakataon sa mga ibang tao. Lalo na ngayon mga kapatid sa panahon natin. Panahon natin na kung saan sa hirap ng buhay ay nakakalimutan ng Muslim ang kanyang Panginoon. Nakakalimutan niya ang mga pinag-uutos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya masya Allah mga kapatid. Ikaw na nakikinig ngayon sa mga oras na ito, masya Allah kapatid. Ikaw ay biniyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya na ito ay napakalaking bagay sa atin. Maaari ito ay minamaliit ng ibang tao, subalit mga kapatid, ito ay napakalaking biyaya sa atin na kung saan kung atin titignan, iisipin ng maayos mabuti, ay napakaswerte mo kapatid. Ngayon ay ito yung oras na kung saan alhamdulillah tayo na naman ay nagsasaliksik ng kaalaman. Kaya marapat sa isang Muslim na siya ay dapat palagiyang nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa na dapat nating ipasalamat ay yung mga kapatiran natin na bumuo sa organization na ito. Masya Allah. Mga kapatid, hanga po ako sa inyo na kung saan binibigyan nyo ng tuon pansin ang ating relihiyon. Binibigyan nyo ng tuon pansin ang relihiyong Islam. Kaya jazakumullahu khairan jazak. Nawa ibiyayaan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya na kung saan hindi mabilang-bilang. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga tagapakinig, huwag din natin kakalimutan na habang tayo ay nasa mundong ito, na hindi natin mamalayan, lumilipas ang mga araw, lumilipas ang mga buwan, taon na hindi natin namamalayan. Lagi niyong tatandaan mga kapatid na ang mundong ito ay pansamantala. Pansamantala. Hindi ka mamamalagi dito kapatid. Maaring nakakalimutan natin dahil sa pagkabisi natin sa mundong ito, sa kakahabol natin sa mundong ito. Hindi mo alam kapatid, ikaw ay aabutan na ng katandaan. O baka naman ikaw kapatid ay abutan ni malakal maut. At ito ay nakakalungkot kapatid. Huwag nating kakalimutan na para bang kahapon lang
Para bang kahapon lang mga kapatid, mga tagapakinig, ay tayo yung inaalagaan ng ating mga magulang o ang ating mga tita o ang ating mga titos. Subalit ngayon mga kapatid, tayo na ang nag-aalaga sa ating mga anak. Subhanallah. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas. At yung mga araw na yun na kung saan pinagpapalit-palit namin sa mga tao. Maaari ngayon, ay ikaw ay binata, di mo mamalayan, may asawa ka na, hanggang sa ikaw ay magkaroon na ng anak, paulit-ulit mga kapatid. At lagi din natin tatandaan mga kapatid ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi, wa mal hayatud dunya illa mata'al ghurur. At ang buhay sa mundong ito, ika nga sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang buhay sa mundong ito ay tanging pagsasaya na mapandinlang. Mapandinlang kapatid. Oo, isang kasiyahan ng pamumuhay sa mundong ito. Kasiyahan na magkaroon ka ng pamilya, magkaroon ka ng magandang trabaho, magkaroon ka ng yaman. Subalit ang buhay na ito mga kapatid na ating ginagawa araw-araw ay ito ay mapandinlang. Hindi natin sinasabi na mapandinlang ay haram. Hindi. Kumbaga, mag-ingat ka kapatid. Sapagkat maaari sa iyong paghahanap buhay ay makalimutan mo si Allah. Maaari sa inyong pagpapamilya ay makalimutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Maaari sa iyong pagtatrabaho ay makalimutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi natin may pagkakaila na may mga tao na kung saan nung sila ay yumaman, nung sila ay nagkaroon ng maraming biyaya, nakalimutan din nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ngayon ay sa buwan ng Muharram. Ngayon mga kapatid, mga tagapakinig, ay bagong taon sa Hijri calendar. Ngayon gabi ay ika-2 araw ng Muharram. First Jum'ah in the month of Muharram. 1447. Ang 1446 ay nakalipas na yun. Ang mga nagawa mong mga bagay, mga nagawa mo lahat sa mga oras, sa mga araw, sa mga buwan, sa taon na yun kapatid, ay lahat yan ay naisulat na. Ngayon, ano ang makukuha nating aral sa taon na ito? Tignan mo ang iyong sarili. Tanungin mo ang iyong sarili kapatid, kung kabilang ka ba sa mga tao na kung saan sumusunod kay Allah? Kabilang ka ba sa mga tao na kung saan umiiwas sa mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala? O kabilang ka naman sa mga tao na kung saan suwail? Ayusin natin ang ating sarili. Ayusin natin ang ating mga sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kumusta na kaya? Naitatayo mo ba ang 5 beses na pagdarasal sa isang araw? Sinusunod mo ba ang mga pinag-uutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? O baka humihina? Kaya sa taon na ito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa sa napakagandang gawin ng isang tao, ng isang Muslim, ay ang pagbabalik loob sa kanya ng taus-puso. Tignan mo ang iyong sarili. Kung saan ka na ba sa mga
kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, mga tagapakinig, actually, ang topic ko sa mga oras na ito, sa mga ginintuang oras ninyo, ay ang relihiyon ko. Ang relihiyon ko. Isa ito sa mga topic na kung saan napili ko sapagkat mga Muslim tayo. Mga Muslim tayo, subalit pangalan lang. Pangalan lang na ikaw ay isang Muslim. Oo, sinasabi mo na ang relihiyon mo ay Islam. Ikaw ay Muslim. Nag-aangkin na ikaw ay Muslim. Subalit kung titignan natin mga kapatid sa ating mga gawain, mga pananalita, ay malayong malayo sa relihiyong Islam. Kaya ito ay payo una sa aking sarili bago kayo. Isip-isipin natin, ano ang relihiyon ko? Walang pag-aalilangan ng ating relihiyon ay ang relihiyong Islam. Sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Surah Ali Imran chapter 3 verse 19, Inna dina 'inda Allah al-Islam. Katotohanan na ang relihiyon para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam. At ano nga ba ang Islam, mga kapatid? Ang Islam ay alam natin, mga naririnig natin sa social media, ma'ruf na ang Islam ay ang siyang pagsunod, pagsuko at pagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang rin sa mga kahulugan ng relihiyong Islam ay yung hadith na naiulat ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, kalugdan na wasin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith na ito, actually mahaba. Italsais natin, summary natin. Na kanyang naiulat isang araw daw na naglalakbay ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan, the companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahaba. Dahil sa panahon nila na kung saan walang sasakyan, walang eroplano, bagkus ang gamit-gamit lang nila, kamelyo, mga nakapaa, kasi hindi naman lahat ng tao during that time may kamelyo eh. Parang ngayon, oo, may sasakyan, pero hindi naman lahat ng tao may sasakyan. Sila ay napagod, na mahinga, umupo, at habang sila ay nakaupo, ang mga sahaba at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may isang lalaki na dumating, siya ay papalapit. Na habang tinitignan nila ang lalaking ito, napakaputi ang kaniyang damit at napakaitim ang kanyang buhok. At nakikita nila na ang lalaking ito ay hindi mo makikita na siya ay naglakbay. Sapagkat sa panahon na yun, kapag ikaw ay naglakbay, lalo na sa kanila dyan sa Middle East, deserto, kunting lakad mo lang, madudumihan ka. Hindi nila nakikita yung sa lalaking ito. Sa madaling salita, ang lalaking ito ay si Jibril, ang anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay dumating sa kanila, ang anghel na ito, ang lalaking ito, at siya ay papunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humarap siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang pinatong ang kanyang dalawang kamay sa kanyang hita. At tinanong niya ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam. Sabi niya, wamal Islam, ma huwa al-Islam? Ano ang Islam? Sabihin mo sa akin, O Muhammad, ano ang Islam? Ang sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqim as-salat ila akhir al-hadith. Ang Islam, sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa nagtatanong,
na sinabi niya, ang Islam ay siya ang pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban na si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang siyang pagtayo ng 5 beses na pagdarasal sa isang araw. At ang pagbibigay ng takdang kawanggawa. At ang paglalakbay o ang pilgrimage sa Mecca. Kung ito ay kaya naman. At ang pagbibigay ng zakah. Yun ang Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Subalit, mga kapatid, tanungin natin, tignan natin ang ating mga sarili. Doon pa lang sa pagsasala. Naisasagawa ba natin ng maayos, mabuti ang pagsasala? Halimbawa, sa Salatul Fajr, ilan ba sa atin dito ang naitatayo niya ng maayos, mabuti? Ang Salatul Fajr. Maaari ang iba sa atin ay lumalagpas ang kanyang oras sa sala na ito. Ikaw ba, kapatid, ay nakakapagsala ng Salatul Fajr sa oras nito? O baka naman ikaw, kapatid, ay hindi talaga nagsasala sa Salatul Fajr? Tignan mo ang iyong sarili. Yan yung Islam, kapatid. Doon pa lang sa pagdarasal, tignan natin ang ating mga sarili doon. Kung ito ba ay may sasagawa natin. Yan ang relihiyong Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Na kung saan magiging tama ang iyong relihiyon kung ito ay isa sa buhay mo ng taus-puso. Isa sa buhay mo sa pamamagitan kung paano ito itinuro ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo ay magdadasal, magsasagaw ng pagdarasal sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa kagustuhan mo o kagustuhan natin, kapatid. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, lagi mong tandaan ang iyong relihiyong Islam. Ano ba ang kahulugan nito? Ang Islam ay siyang pagsuko, pagsunod sa nilikha, sa naglikha. Ang Islam ang siyang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw, pagiging isang mabuting tao. Yan ang relihiyong Islam, mga kapatid. Kaya naman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dahil sa tayo ay biniyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng unique na relihiyon, ang relihiyong Islam, ay dapat magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan niyo, mga kapatid, ilan ang tao sa buong mundo? Ang tao sa mundong ito, noong last 2023 na bilang nila sa mga tao sa mundong ito ay 8 billion. 8 billion. So ilan ang mga Muslim dito? Kalahati doon sa 8 billion? Hindi. Almost 2 billion. So wala pang kalahati. Almost 2 billion. So 26% of the population in the world. So kukunti lang. Hindi tayo masyadong marami dito sa mundong ito. Maaari kayo mga taga Mindanao, mga kapatiran namin, mga tagapakinig ng mga taga Mindanao, ng mga Maranao, mga Tausug, o mga Maguindanao. Baka akala nyo kayo lang ang Muslim. Hindi. Marami po ang Muslim. Hindi lang kayo dyan. At maaari, akala natin na konti lang yung mga hindi Muslim. Hindi, marami po sila. Mas marami ang mga hindi Muslim. Tignan mo, kapatid, almost 2 billion, magkakaiba pa ng aqidah. Magkakaiba pa ng pinaniniwalaan. Nandyan ang Sufi, nandyan ang Ash'ari, nandyan ang napakaraming mga aqidah na kung saan hindi ang tao na hindi nagsasaliksik ng kaalaman, delikado, kapatid. Wallahi, thumma wallahi. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kapag hindi ka nagsasaliksik ng kaalaman, I tell you, sinasabi ko sa iyo, kapatid, maguguluhan ka sa panahon natin ngayon. Maguguluhan ka talaga. Dahil kulang ang iyong kaalaman sa relihiyong Islam. Hindi mo ginamit ang iyong oras sa pagsasaliksik ng kaalaman. Pero pagdating sa Western education, napakasipag natin. Tayong mga ibang magulang dyan. Pagdating sa Western education,
kahit gaano man ito kalaki, kataas ang bayad o tuition fee ay ginagastos natin kaagad. Pero pagdating sa ating relihiyong Islam, magrereklamo pa tayo kung bakit, subhanallah, nattaqin. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, kinakailangan ay tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat hindi marami ang mga Muslim sa mundong ito, magkakaiba pa ng paniniwala at kukunti lang ang mga Sunni Muslim. At sa mga Sunni Muslim ay hindi lahat ay success talaga. Sa dami ng tao sa mundong ito, ikaw ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng relihiyong Islam. Masya Allah. Biniyayaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng relihiyon na ang magiging relihiyon mo ay relihiyong Islam. Napakaswerte natin. Tingnan mo ang mga Hudyo. Tingnan mo ang mga Christian. Kung paano nila sambahin ang mga Diyos-Diyosan nila. Napakaliwanag na sasamba sa isang rebulto. Ito ay, subhanallah, sa mga balik Islam ng mga kapatiran namin, alam nyo yan. Kayong mga balik Islam, mga kapatid namin, Masya Allah, kayo po ay napakaswerte. Napakaswerte niyo po dahil marami kayong dinaanan ng mga relihiyon. Naging born again, naging iglesia, naging Jehovah, bago naging isang Muslim. Masya Allah, dami-daming tao na kung saan pwedeng gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero sa dami ng mga tao na yun, isa ka sa pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya fulan, ikaw ay dito. Ginabayan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ding mga born Muslim, magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil masya Allah, ang ating relihiyon ay relihiyong Islam. So, paano ba tayo magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sa pamamagitan ng salita? Hindi lang, kapatid. Ang pasasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Pasasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil biniyayaan tayo ng relihiyong Islam, masya Allah, ay sa pamamagitan ng gawaan nito. Wal-ikhlaq, pagiging isang taos-puso. Alam niyo mga kapatid, ang relihiyong Islam, mga kapatid, ay ito ay pinaghihirapan ng mga sahaba, mga naunang Muslims, mga salaf. Sila yung mga sahaba. Pinaghihirapan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang mga sahaba, kasama ang mga Muslim na naniwala sa kanya. May mga namatay sa kanila, may mga iba sa kanila na dahil lang sa pagyakap sa relihiyong Islam ay pinarusahan siya ng kanyang amo. Kabilang si Bilal radhiyallahu anhu. May mga sahaba na namatay dahil lang sa relihiyon na ito, mga kapatid. Ipinagpalit nila ang kanilang pamilya, ipinagpalit nila ang kanilang yaman, ipinagpalit nila ang kanilang dangal, ipinagpalit nila lahat ng mga bagay na sa mundong ito para lang sa relihiyong Islam, para lang, masya Allah, ito ang relihiyon mo. Bakit nagkaroon ng hijrah? Ang hijrah, ang kahulugan ng hijrah ay ang mula sa shirk, mula sa mga pagtatambal, patungong tauhid sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sobrang nahirapan ang mga sahaba, ang mga Muslim noong unang panahon na yun. Para lang may parating, dumating sa atin ang relihiyong Islam. Masya Allah, napakasimple ka. Pinanganak ka, Muslim. Kung ikaw ang Muslim ba, pinanganak ka Muslim, relihiyon mo ay Islam. Isa sa buhay mo na lang. Isa sa buhay mo na lang, kapatid.
Mashallah. Sila hindi nila may sabuhay noong unang panahon. Kasi sila ay paslangin, paparusahan, para lang may sagawang mga ibadah na ito. Subalit tayo, kabaliktaran. Papaluin mo ang isang Muslim, baka bibigyan mo pa ng maraming payo para lang makapagsala. Para lang tumuwid. Pero baliktad eh. Wali'audu billah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa rin sa mga dapat na pasalamat ng isang Muslim sa pamamagitan ng pagiging isang magandang pag-uugali. At ang isa sa mga pagiging isang magandang ugali, mga kapatid, ay ang matuto tayo magsabar. As-sabar. Pagtitimpi. Matutunan natin magtimpi. Mga Muslim. Taga Mindanao, mainitin. Subhanallah. Di naman lahat, pero mainitin ng dugo eh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, turuan natin ang ating mga sarili magsabar. Magtimpi. So paano ba yung pagtitimpi? Halimbawa, na si Fulan nangutang isa sa akin. Hindi nang usapan namin bukas, babayaran ko siya. Hindi siya tumupad. Kinabukasan, nahanap ko siya, hindi siya tumupad sa usapan namin. And then, sa isang araw na naman, gano'n, hinahanap ko siya. Hanggang sa hinahanting ko na. Sabi ko, sabar na lang ako. Ito ba ay pagsasabar o pagtitimpi? Hindi yan ang pagsasabar, mga kapatid. Ang pagsasabar, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay may mga lugar ito. May mga panahon ito. May mga oras ito. Ang pagsasabar ay doon sa pangyayari na kung saan susubukan ka na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung nanap mo na yung kapatid mo dahil sa utang, sasabihin mo, nagsabar ka. Hindi yun ang pagsasabar. Isang araw na kung saan ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naglalakad, nakita niya ang isang babae na umiiyak. Ang babaeng ito ay nakaupo sa tabing libingan ng kanyang anak. Siya ay umiiyak. Pumunta ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nilapitan ng babaeng ito. Sabi na sa babaeng ito, magsabar ka, magtimpi ka, ipagdua mo, ipanalangin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ipatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng babae? Siya ay nagalit. Ayun, sabi niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay nasabi mo lang mga bagay na yan dahil hindi ikaw ang pinatayan. Dahil kung ikaw ang pinatayan, hindi mo yan masabi. Umalis ang propeta sallallahu alaihi wasallam. At yung mga tao, narinig nila, nilapitan nilang babaeng ito. Sabi nila sa babaeng ito, hindi mo ba alam na yung lumapit siyang lalaki kanina ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Labis na nagulat ang babaeng ito. Kaya ang babaeng ito pumunta sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay naghihingi ng paumanhin. O sugo ni Allah, hindi ko alam na ikaw pala yon. Ikaw pala ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Inna sabra inda sadamatil ula. Katotohanan ng pagtitimpi ay yung sa unang pangyayaring ito. Sa katotohanan na ang pagtitimpi o sabr ay sa unang pangyayari ito. Sa unang pangyayari, kapatid, ay doon ka magsabar. Hindi sa ninanap mo na yung kapatid mo bago sabihin mo magsabar ka. So yung pagsasabar, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pangalawa, mga kapatid, ay yung syempre hindi mawala yung taqwa. Kabilang yan. Ikaw, maganda ang pag-ugali mo pero wala kang takot kay Allah. Walang saysay na may takwa, may magandang pag-uugali mo, nagtitibi ka, pero wala kang takot kay Allah. Dapat may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1 yan actually. Kabilang pa sa mga magandang gawain o pag-uugali ng isang Muslim ay yung tawakkul. Yung pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagtanggap sa qadar o tadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan niyo, mga kapatid.
Ang mga tao na kulang ang kanilang pagtanggap o pagsasabuhay ng as-sabr, tawakkul, wal qadr, ay mapapansin mo na sila ay laging nagsasalita. Tingnan mo, halimbawa sa mga businessman, kung ikaw ay businessman, may tindera siya. Maaring 2, 3 ang tindera niya. Ngayon, hindi natin maiwasan na matumal talaga. May mga oras talaga. Walang business na hindi matumal. Imposible. May matumal. May araw na wala talagang kita. As in, wala. So, dahil ang owner na ito ng pwesto, kulang ang paniniwala niya sa qadr. Ito man ay mabuti o masama. Kulang ang pagtanggap niya dito, ay magsisimula na siyang magsalita ng magsalita. Kayo kasi, di man lang kayo tumatawag, o baka pa-cellphone lang kayo pagka may mga customer, hindi nyo inaayos kung ganito, ganyan. So siya ay nagre-reklamo. Salita siya ng salita. Dahilan lang kapatid na siya ay kulang sa pagtanggap sa qadr. Ito man ay mabuti o masama. Kung ikaw ay Muslim, tanggapin mo ng 100% ang qadr o tadhana na itinadhana sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat lahat ng mga nangyayari sa ating kapatid yan ay itinadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin alam na yan ay mas makakabuti sa atin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. And perhaps you hate a thing but it is good for you. At marahil na kinamumuhian natin ang isang bagay o ang mga nangyayari sa atin, subalit yun pala ang makakabuti sa atin. At marahil na kinalulugdan natin ang isang bagay, subalit yun pala ang makakasama sa atin. Yan ay qadr, kapatid. Tadhana. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mashallah sa mga kapatid natin na tagapakinig dyan, na nakikinig, nawa ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. Mga kapatid ko, mga tagapakinig, una sa aking sarili, ito ay mga payo. Mga payo lamang mga kapatid. Dagdagan pa natin ang ating pagtitimpi, pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang mga non-Muslim, ang pagsasabar nila o pagtitimpi nila ay 50% o di ka 30%, dapat ikaw Muslim, lalo na sa mga kasama kong mga duats, yung mga ulama, yung mga ustad, dapat kung ano yung sabar ng mga normal na mga Muslim, dapat sa atin 100% yung sabar natin, yung pagtitiwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat mga kapatid, isa sa mga naging problema natin sa panahon natin ngayon sa duats, sa mga duats, na kung mapapansin mo, magkakaibigan, nag-aaway-away, dahilan lang na kulang yung mga pagsasabar nila, yung pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat 100% yung sabar natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya dito ko lang po titigilan ng payo ko sa inyo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Nawa ay nakapulot tayo ng aral sa mga oras na ito. At kung may nasabi man akong hindi maganda, ay maaari ito ay galing kay Shaitan o maaaring galing sa akin bilang isang tao. Kaya patawarin nyo naman ako sa mga bagay na yun. At kung may mabuti, pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ay may awa sa atin. Alhamdulillah. Hanggang dyan lang po kapatid na Saydali. MashaAllah. Jazakumullahu khairan jaza. Wa iyak ya Shaykhana. So, subhanallah, walhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman